sigaan, ha? Ang tangi! Ano akala mo? Ano akala mo? Ha? Sige, tira! Tira! Baho kaya yan! Sige, awin mo! Awin mo! Sige, awin mo yung ihi mo! Ha? Ha? Tumakbo ka! Tumakbo ka! Ano? Alis ka? Ha? Saan ka pumunta? Sa nanay mo? Wala na! Umulis na yung nanay mo! Nasa malayo na! Wala na pakialam sa'yo! Wala na siya pakialam sa'yo! Labas! 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 Bakit umiiyak yan? Umihi! Sa kama natin! Ano? Gusto mo? Pati yung itak! Paano ko sa'yo, ha? Labas ka dito! Labas ka dito! Gusto mong ipasok kita dito sa sako, ha? At itapong parang basura? Ano? Gusto mo yan, ha? Gusto mo yan? Ano? Ano? Ha? Ha? Aalis ka? Alis ka? Ha? Alis ka? Alis ka? Ha? Sige na! Alis ka, ha? Huwag ka na makialam. Alis ka? Sige! Baka mamaya tayo pang malintikan ng Ramilo. Sika, baka mamaya yung anak mo papagdiskitahan. Hindi ka ba nawa sa ginagawa nila, oy? Kawawa. Kaya lang baka madami pa tayo. Ano? Alis ka? Ha? Sige! 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 Yan! Yan! Sige! Yan bagay sa'yo! Ano? Sige! Sige! Hawakan mo yung pinto para maputol yung daliri mo! Iba't ibang paraan ng pang-aabuso ang ginawa ng mag-asawang Ronilo at Sarah Jane sa nakakaawang batang si John Earl. Ginawa nilang libangan ang saktan at bugbugin ng bata kahit sa harap mismo ng sarili nilang anak. Opo. Napatawag po kayo. Kasi nitong mga huling araw, napapanaginipan ko si John Earl. Iyak siya ng iyak, ayaw tumahan. Akala ko naman po kung ano na. Naku, auntie, yung panaginip po, kabaliktaran po yan sa totoong pangyayari. Nasaan ba si John Earl? Gusto ko kasi siyang makausap. Oo naman po. Teka lang po, Yo! Oh, Auntie Linda. Ito na po si John Earl. Nak, hello! Oo, kumusta na yung bunso ko? Nadadalo ka ba dyan ng mga kapatid mo, Nak? Papa. Oh, bakit balot na balot ka naman? May sakit ka ba, Nak? Tingin nga ng kamay mo. Ano ko, Auntie? Ang bilis sipunin tsaka ubuhin itong si John Earl. Tsaka, paborito pang kagatin ng lamok. Naku, mahirap na po, Auntie, pagka nagka-dengue to. Naku, malaki yung gastusin sa ospital. Ganun ba? Anak, miss na kita. Miss na kitang yakapin. Katabi sa pagtulog. Baka matagal pa Kasi bago tong amo ko. Huwag kang mag-alala, iipunin ko yung mga pasalubong ko sa iyong laruan. Magpakabait ka dyan, ha? Tsaka,
huwag kang gagawa ng mga bagay na ikagagalit nila. Alam mo, palagi nga kitang napapanaginipan eh. Dati, tawa ka ng tawa. Ito kasing huli, iyak ka na ng iyak, kaya hindi ako mapakali. Maayos ba yung kalagayan mo dyan, Nak? Ano yung nasa pisngi mo tsaka leeg? Mga pasaba yan? Ito ho ba? Nako, baka pangit lang po yung connection namin dito ng internet. Tsaka, auntie, alam niyo naman, ang puti-puti nito. Nako, mabilis to mamantal, tsaka mamula. Auntie, marami pa po kaming gagawin ni John Earl eh. Tsaka, mamaya po, dadating na si Chan Chan. Maglalaro na po sila. Di ba, John Earl? Opo. Sige po, sige po. Hindi ka na naman kakain, ha? Ano ang gusto mo kainin? Ha? Gusto mo ito? Gusto mo ito? Sige, kainin mo ito! Kumain ka! Buksan mo yung bibig mo! Sige, kainin mo! Sige, sige! Ayaw pala kumain ng kanin eh! Ibis ito, sili o kainin mo! Sige, kumain ka! Ibukas mo yung bibig mo! Buksan mo! Buksan mo! Buksan mo! Buksan mo yung bibig mo! Tuto, sige! Kumain ka ng sili! Sige na! Ano? Ikaw, pagkausap mo si John Earl sa Skype, Isang last ko po siyang nakausap sa Skype. Mama, sabi ko, bakit? Sabi niya, yung kamay ko po naipit. Sabi ko, bakit naipit? Sabi niya, naipit sa pinto. Tinanong ko yung si Sarah, sabi ko, anong nangyari? Sabi niya, kasi naglalaro sila. Yung kamay niya naipit sa pinto. Yun pala, iniipit pala talaga nila pag namiihi sa sa panty niya. Kuya, hindi mo ba napapansin? Nangangayayat si John Earl at lagi maputla. Tapos nung huling punta ko doon, nakita ko na pinapakain siya ng ano? ng sili. Sili? Ba't naman nila gagawin yun? Teka, sigurado ka ba? Nakita mo ba ng malapitan? Pero, basta, nakita ko na pinapakain siya ni Sarah, tapos umiiyak si John Earl. Baka naman dinidisiplina lang. Ewan ko, kuya. Kung tawagan kaya natin si nanay. Kaso wag na, baka mag-alala pa yon. Wala din naman siyang magagawa kasi nasa abroad siya. nang araw ding yun, nang dumalaw si Mark at nakita niyang matamlay at nangangayayat nga si John Earl, tinawagan agad ni Mark si Linda para ipaalam dito ang kanilang kutob at ang nakita ni Cristel. Dahil sa sobrang pag-aalala, agad din namang tumawag si Linda kay Sarah Jane. Hello, Sarah. Pwede ko ba makausap ulit si John Earl? Sayang naman. Kung sana napaaga yung tawag nyo, tulog na po si John Earl eh. Ganun ba? Sarah, magtapat ka nga sa akin. Maayos niyo bang inaalagaan si John Earl? Kasi parang napansin ko, parang bumabagsak yung katawan niya. Parang matamlay. Oo naman po, auntie. Siyempre minsan, may katigasan ng ulo. Siyempre, dinidisiplina po namin. Pero yung sapat lang naman po. Kasi sabi ni Cristel, Naku, yung mga anak nyo. Bihira na nga po nilang dalawin dito si John Earl eh. Kung ano-ano pang sinasabi. Ako na nga itong nagmamalasakit eh. Nag-aalaga sa anak nyo, tapos papabayaan ko na nga po yung sarili kong anak eh, si Chan Chan. Kasi mas inuuna ko pa nga po yung kapakanan ni John Earl eh. Sana
Kung sana nandito po kayo, di makikita niyo po kung gaano po kahirap na alagaan po tsaka disiplina yung anak niyo eh. Kaso wala po kayo eh. Hindi niya sinabi na ano. Hindi. Sa palagay mo, bakit itinago niya sa'yo? Yun nga ang hindi ko kung bakit niya tinago niya. Ang akin lang naman kung hindi sana niya kaya ng alagaan, sinabi man lang niya sa akin. Wala naman siyang sinasabi. Tinanong ko pa sa kanya kung kamusta, sabi niya huwag kang mag-alala, basta okay yung anak mo dito, okay kaming lahat. Yun pala eh. Hello? Linda, Ate Teresa, bakit ko kayo napatawag? nabalitaan mo na ba yung nangyari? Nangyari ho? Kanino? Kay John Earl. Oo, pantal-pantal nga daw ho yung bata, kaya hindi ko nakausap kanina. Linda, ang totoo, marami siyang pasa. Tanda raw na mapambubog. Linda, patay na si John Earl. Hindi totoo yan. Kanina lang kausap ko si Sarah eh. Sabi niya, natutulog daw si John Earl. Maniwala ka sa akin, Linda. Patay na ang anak mo. Kaya magpaalam ka at umuwi ka dito sa Pilipinas sa lalong madaling panahon. Tila gumuho ang mundo ni Lina nang matanggap ang balita tungkol sa pagkamatay ng kanyang bunsong anak. Agad itong nagpaalam sa kanyang amo pero aabutin ng mahigit 1 linggo bago siya nakauwi sa Pilipinas. John Earl! Anak! Linda. Sana hindi nawala sa pangangalaga niyo yung John Earl ko. Sana hindi na lang ako pumayag na kina Sarah Jane siya tumira. Patawarin mo kami ni Dina, Linda. Pinilit naman namin na tulungan ka. Inabot din ng halos 2 taon na inalagaan namin si John Earl. Pero ano gagawin namin? Alam mo naman na hikahos din kami sa buhay. At kailangan namin magtrabaho para sa pamilya namin. Naunawaan ko. Ako ang may kasalanan. Hindi ko siya dapat iniwan eh.
Ang mga nanay, dapat hindi nila iniiwan ng mga anak nila. Linda. Linda, huwag mo sisihin ang sarili mo. Ginawa mo lang naman yung sa tingin mo makabubuti para sa kapakanan ng mga anak mo, di ba? Huwag mo sisihin yung sarili mo. Nay,